Una po sa ating mga balita, 2 linggo matapos ang kanyang State of the Nation Address, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpresenta ng inisyal na findings sa mga flood control projects ng pamalaan. Kasabay diyan, inilunsad na din ng Pangulo ang website kung saan hindi lang makikita ang mga naturang proyekto, makakapagsumbong pa ang mga Pilipino. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita live. Aljo, disturbing o nakababahala? Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga impormasyon kanyang isinapubliko kaugnay sa mga flood control project sa bansa. Simula nang umupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., papalo na sa 545 billion pesos ang pondong inilaan sa halos 10,000 flood control projects sa bansa. Pero 60% rito, walang specification. Ibig sabihin, hindi matukoy kung itinayo, kinumpuni o isinailalim sa rehabilitasyon. May mga proyekto na magkakaibang lokasyon, pero pareho ang disenyo, halaga at laki. Sabi ni Pangulong Marcos, imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. And that is why that is a significant finding already that we have made. natukoy din sa report ang 10 probinsya sa bansa na may pinakamaraming flood control project. Pero ipinagtataka ng Pangulo, bakit hindi tugma? Wala rito ang 5 lugar sa Pilipinas na itinuturing na may pinakamalaking banta ng pagbaha. Kabilang Nueva Ecija, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro at Metro Manila. Whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. No? Pero parang hindi tumutugma. Kaya yan, kailangan natin pag-aralan na mabuti kung bakit nagkaganyan. Ang ikinababahala pa ng Pangulo sa halos 100 bilyong pisong halaga ng flood control project sa bansa. Iilang kontraktor lamang ang gumawa. 5 rito may proyekto sa lahat ng rehiyon sa Pilipinas. This is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na contractor. My experience as governor is that as much as possible, we try to do it by local. Kasi pwede namin, may madali, sabi, bilisan nyo na, bakit wala pa, pwede mong anihin. You have some influence over the thing. But that one, that for me was the one that stood out very much. 5 of these contractors had projects in almost the entire country. So those are the ones that immediately pop out na sa aking palagay ay kailangan natin tignan. Patuloy ang investigasyon na ginagawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Umapela siya sa taong bayan na tulungan ang gobyerno. Ngayong araw, inilunsad ng presidente ang isang website kung saan makikita ang listahan ng lahat ng flood control projects sa bansa. Ito ang sumbong sa pangulo.ph. Maaring tingnan ang proyekto sa kanilang lugar at i-report kung hindi natapos, hindi gumagana o wala naman talaga. Ang lalapitan na ngayon ninyo, ako mismo. Dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. Muling iginiit ng presidente, walang sasantuhin sa oras na mapatunayan ang mga opisyal at kumpanyang sangkot sa katiwalian. We have to clean our ranks. This is it might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya sila ang unahin natin. Aljo, sinabi rin ni Pangulong Marcos na welcome siya sa pagtulong ni Ramon Ang at ng mga pribadong sektor
para maibsan ang baha hindi lamang dito sa Metro Manila. Yan na muna ang pinakahuling balita. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Clazel Pardilia.